Okay guys, eto naman yung Poco F6 Pro natin na naka-Snapdragon 8 Gen 2, naka-AMOLED display with 120Hz na refresh rate at wala pang 20 minutes full charge ka na dahil meron tong kasamang 120 watts na fast charging. At guys, alamin nyo sa video ito kung ano yung mga games na tinest ko, as in marami talaga. Halos yung mga paborito yung games at mga bagong games sinama ko na rito. Kaya samahan nyo ako sa video ito, test natin yung performance, camera, frames per seconds na mga games nyo at pati na rin yung temperature. Kaya sa mga bago, wag yung kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, kumusta po kayo? Sa mga hindi nakakala mo, bago pa lang sa channel ko, na-invite po tayo ng Poco para dun sa launch event ng Poco F6 series. At dala-dala ko tong Poco F6 Pro para pang shoot at makita ko rin kung anong potensyal ng phone na to pagdating sa camera. So mamaya marami akong papakita sa inyo ng mga videos at pati na rin yung mga photos. So hindi ibig sabihin na na-invite tayo, hindi na tayo magsasabi ng mga cons dito sa phone na to. Mas kawawa kasi yung isang brand kapag hindi tayo nagsabi ng cons at hindi nila malalaman yung cons na yon o hindi nila ayusin kung lagi lang tayong positive sa mga reviews. Mas maganda na nagsabi tayo ng mga cons para maayos pa nila pagdating ng araw at lalong panalo yon para sa ating mga consumers at lalong lalo na sa brand. So dapat lagi tayo magsabi ng mga cons, honest reviews para mas matuto pa yung brand sa mga gantong reviews. So moving on, bago natin pag-usapan yung mga ibang bagay, yung box mo natin. Sa box meron tayong ganitong box, nakalagay dyan Poco F6 Pro at sa loob ng box meron tayong SIM ejector pin, Type-C cable, free jelly case, mga documentation at meron na tayo dito na 120 watts na fast charging na dati sa Poco F5 Pro meron lang tayo na 67 watts dito. So maganda po yung upgrade na yon, wala pang 20 minutes full charge ka na. Pero ang nawala dito sa Poco F6 Pro, wala na po tayong wireless charging na meron sa Poco F5 Pro. Pero para sa akin, hindi naman malaking kawalan talaga yon. Then ang nakuha ating kulay dito is color white at makinis po to ha. Yung back panel niya is made of glass at may pagka parang wave effect dito sa back panel niya. At napakasimple lang talaga, sa camera module may nakalagay dyan na Poco 50 megapixel na OIS at meron tayong 4 na butas dito, meron tayong 3 camera tapos isang flash. At nagugustuhan ko talaga yung quality nito dahil metal frame na yung binigay nila sa atin, unlike dun sa Poco F5 Pro dati na naka plastic frame lang yon. Pero kung bibili kayo ng phone na to, suggest ko na kunin nyo yung kulay black. Mas napaporman kasi ako doon, pero depende pa rin sa atin yan kung ano nagugustuhan nyo. Yung black kasi may pagka yellow accent yung camera module nun at mas napaporman talaga ako dun sa kulay black compare ko dun sa white. Pero ulitin ko, depende po sa inyo yan kung ano nagugustuhan nyo. Pareho lang naman silang maganda. Then sa taas naman meron tayong anti-noise cancelling microphone at IR blaster. Then sa baba naman meron tayong SIM card tray, hindi siya expandable storage, microphone, Type-C port at isang speaker. Pero stereo speaker po to, dual speaker siya. Yung isang speaker nasa taas ng camera module, ang tawag sa mga speaker na ganoon is closed type po. Sa kabilang side naman mapapansin nyo meron tayong mga antenna bands dito dahil naka metal frame siya at meron tayong power button tapos volume rocker. Sa kabilang side naman mga antenna bands din po yung makita natin dito. Then sa harapan naman malit lang din po yung camera module niya at symmetrical na rin po yung mga bezel, almost bezel-less na rin po siya. Okay, yan yung makukuha nyo sa Poco F6 Pro. Yung link kung saan nyo mabibili tong phone na to ilalagay ko sa description o kaya sa comment section para hindi po kayo maligaw. At ngayon pag-usapan naman natin yung performance niya. So marami akong tinest ng mga games dito, siguro mga 10, at yung mga bagong games like yung mga solo leveling, Warzone, at yung most requested nyo nga po ngayon na Wuthering Waves, sinali ko na po dito. At yung Antutu score na nakuha natin nasa 1,500,000 points, ibig sabihin na malakas po talaga yung Snapdragon 8 Gen 2 at pang gaming po talaga. At sa mga nagtatanong, mas maganda po ang Snapdragon 8 Gen 2 kumpara natin sa Snapdragon 8S Gen 3 na nasa Poco F6 at iQOO Z9 Turbo. Baka maguluhan kayo, kaya nga nandito siya sa Poco F6 Pro dahil mas malakas at optimize nga po tong Snapdragon 8 Gen 2. So ngayon dito sa Wuthering Waves, nasa high settings po tayo dito. Ang nakukuha ko 60 frames per second at medyo nakakaramdam po ako ng konting frame drops. Actually parang nasa 40 mga ganon, pero paminsan-minsan lang naman. Minsan stable naman siya sa 50 to 60 frames per second at kahit na maraming action dyan, kayang-kaya po yung Wuthering Waves dito sa Poco F6 Pro. Pero sana tumas pa yung frame rate natin pagdating ng panahon. Alam naman natin na bago pa lang tong games na to at ma-optimize pa. Pero overall dito sa Wuthering Waves, satisfied po ako sa paglalaro ko dito sa Poco F6 Pro. Sa Warzone naman, yung graphics nito nasa high na, tapos nilagay natin sa uncap para makakuha tayo ng mataas na frame rate.
Ang nakuha ko nung umpisa parang nakakuha ko ng mga 120 pero pagbaba niya dun sa parachute, bumaba siya ng mga 70 to 80 which is playable pa rin po siya. At masarap po maglaro dito sa Warzone, wala siyang frame drops, pumapalo po siya ng mga 60 to 70 kapag may mga patayan, mga ganyan. At kayang-kaya naman dahil umangat pa rin siya. So playable po to sa Warzone. Sa Mobile Legends naman, maning-mani lang to, ultra na yung mga settings niya. At never talaga ako nag-frame drops dito sa laro na to. 110 to 120, kayang-kaya niya po yung Mobile Legends. At baka makita nyo may sugat po ako dito sa kamay ko. Medyo napaso po ako ng mantika habang nagluluto. Kaya wag kayong masyadong mabala sa sugat na yan. Mag-focus po tayo sa gaming test. Okay, balik tayo sa Mobile Legends. Kayang-kaya niya, nasa 110 to 120. At pagkatapos ng isang laro, ang nakuha kong temperature dito dahil matas nga yung mga settings natin, normal lang na makakuha tayo ng matas temperature. So hindi naman siya sobrang taas talaga, which is normal lang. Nakakuha po tayo ng 44 degrees Celsius, which is ang room temperature ko nasa 31 degrees Celsius. Ibig sabihin na may kainitan pa rin po yung room temp natin, kaya nakakuha tayo ng 44 degrees Celsius dito sa Mobile Legends. Sa solo leveling Arise naman, dito hindi ako nakakuha ng magandang frame. Ang nakakuha ko lang kahit na sa high settings tayo at nilagay ko sa 60 frames per second, 30 to 35 lang. Actually, kailangan pa ma-optimize to at hindi pa siya magandang laruin dito sa phone na to. So, sa mga nagbabalak ng bumili ng Poco F6 Pro, kailangan pang ma-optimize po yung laro na to at hindi nyo pa malaro ng maayos dito sa Poco F6 Pro. Pero napakaganda ng experience ko pagdating sa PUBG Mobile. Nilagay ko sa smooth yung graphics tapos nasa ultra extreme po yung frame rate nito. Bira akong makakita ng mga ganong settings, parang ang nakita ko pa lang is nasa Poco F6 at dito nga sa Poco F6 Pro. So, ibig sabihin na makakuha tayo ng 120, smooth po yung PUBG Mobile. Kahit na anong mga clash, kahit anong barilan dyan, makakuha pa rin tayo ng 110 to 120 dito sa Poco F6 Pro. At ang nakuha kong temperature dito nasa 40 degrees Celsius lang. Imagine mo sa PUBG Mobile nakakuha tayo ng 120 pero yan lang yung nakuha natin na temperature. So goods po yan. At kung maganda naman to sa PUBG Mobile, okay na okay din po dito sa Call of Duty Mobile. Yung graphics nito niligay ko sa low tapos yung frame rate is nasa ultra. Ang nakukuha ko dito which is normal lang talaga. Pag sa VR modes makakuha tayo ng 89 to 90 frames per seconds dito sa laro na to. Kapag naman sa ibang mode, ang makukuha natin doon is nasa 120. So kahit nasa smoke class, hindi po siya nag-frame drops at wala kayong magiging problema sa laro na to na Call of Duty Mobile tsaka PUBG Mobile. So subok na talaga yung Snapdragon 8 Gen 2 sa mga ganitong laro at masasabi ko na palag po talaga yung chipset nito pagdating sa gaming. So kung gaming phone ang hanap nyo, mag-enjoy po kayo sa Poco F6 Pro. Sa Bloodstrike naman, hindi ako nakakuha ng mataas na frame pero stable po to sa 60 FPS. Kung mapapansin nyo kahit anong galawan natin dyan, stable po sa 60 at hindi po siya frame drops. So sana pagdating ng panahon sa Bloodstrike, makakuha tayo ng mataas na FPS at lalo tayong mag-enjoy sa laro na to. At pagkatapos ng isang laro, ang nakuha kong temperature dito nasa 41 degrees Celsius lang. At sa Genshin Impact naman, nilagay natin sa high settings 60 FPS. Ang nakukuha ko din dito 55 to 60 FPS. Minsan may mga frame drops kapag bagong mapa, which is lagi kong sinasabi sa inyo sa mga gitong laro, kapag bagong mapa talaga may mga po konting-konting frame drops pero dapat hindi malala. So saktong-sakto lang yung frame na nakuha ko dito, 55 to 60. Minsan bumaba siya ng mga 40 kapag bagong mapa. So pagkatapos ng isang laro sa Genshin Impact, kayang-kaya niya at ang nakuha kong temperature dito nasa 42 degrees Celsius lang din. Pero nahirapan po siya sa Mir 4 kahit na nasa 44 frames per seconds lang nakukuha ko dito. Meron po siyang major frame drops talaga. As in parang nag-dip siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari doon. Minsan umabot po siya ng mga 9 FPS lang at minsan umangat naman siya ng 44. So pagkatapos ng mga 5 segundo, 10 segundo, bigla siyang nag-dip talaga ng mga 9, 21, mga ganon. At hindi ko nagustuhan yung frame na nakita ko dito sa laro na Mir 4. Sa Farlight 84 naman, nilagay natin sa Extreme at una nakakuha ko ng mga 120 FPS pero kapag may clash naman pumapalo siya ng 100 to 120 at sa 5 minutes 90 to 100 na lang. Pero na-weirdon talaga ako pagdating sa Farlight 84 sa mga Xiaomi tsaka Poco phones. After 10 minutes lang lagi siyang bumaba ng mga 60 FPS. Hindi ko alam kung bakit, lagi nangyayari talaga to at nararamdaman ko na uminit talaga yung phone. Sa ibang phone kasi tumataas pa rin yung frame na nakukuha ko kahit na 10 minutes lang.
hindi talaga siya bababa ng mga 60 FPS. Pero ang kagandahan dito, stable na po sa 60 FPS, hindi na siya nag-frame drop, so wala po siyang frame drops. At ang nakuha kong temperature dito medyo mataas, nasa 46 to 47 degrees Celsius, which is normal po yan sa Farlight 84 pagdating sa mga extreme na graphics. Marami akong tinest ng mga phones kahit na mid-range o entry level, kapag nasa extreme talaga sa Farlight 84, sobrang lala po talaga ng temperature. So yan po yung nakuha natin, 46 to 47 degrees Celsius. Yan po yung gaming test natin, masabi ko na panalo talaga. Kung naghanap kayo ng pang-gaming na phone, pwede na po tong phone na to. Yun nga lang sa mga heavy games o yung mga taas na graphical settings, kailangan po natin ng phone cooler o kahit na electric fan. Tutukan po natin ng electric fan para hindi siya masyado maginit at tamang-tama po yung temperature na makukuha natin at mas maayos po yung makukuha ating FPS dito sa phone na to. Pero ang pinaka-cons ko sa mga Xiaomi o Poco phones, wala pa rin po tayong bypass charging na meron na sa mga mid-range na phone o kahit na sa mga entry level. Samantalang dito kasi never talaga sila nagkaroon ng bypass charging. At nung nag-meet naman kami ni Angus nang nag-request po ako sa kanya na sana bigyan tayo ng bypass charging sa mga Poco phones. Hindi ko alam kung mag-grant yung request natin pagdating ng araw, pero sabi niya na i-try daw po nila. At nakakatulong naman dito yung game turbo niya. Meron tayong mga gitong settings, may ultimate mode at meron pa tayong mga voice changer at graphs po dyan. Yung graphs hindi natin makita yan habang naglalaro tayo, kundi makikita lang natin yan kapag ni-swipe siya. So medyo unuseful po sa atin yan. Hindi natin masyadong nagagamit. Then naka-HyperOS na rin po to, Android 14. At maganda naman po yung HyperOS compare dun sa MIUI dati. Medyo hindi na siya mabigat ngayon at masabi ko na may konting improvement. Pero yung mga bugs na nakita ko sa mga Xiaomi tsaka Poco, nandito pa rin po siya. Like nga po yung kailangan pong i-clear yung battery tsaka performance para makuha natin yung tamang FPS sa mga laro natin. Nandun pa rin po yung bugs na yun dito sa HyperOS. Pero mas magaan po talaga yung HyperOS kung ikukumpara ko po siya sa Infinix at tsaka sa Tecno. So mas maganda po talagang gamitin yung HyperOS compare ko dun sa dalawa. At sa display naman, meron tayong 2K Flow AMOLED display at 4000 nits brightness. So huwag kayong mag-alala na kahit nasa arawan tayo, kitang-kita pa rin po yung screen natin dahil sa 4000 nits brightness na yan. At meron nga tayong 120Hz na refresh rate, smooth naman po yan, naka Dolby Vision tapos HDR10+. Meron din tong 3840Hz na PWM dimming. Ibig sabihin na kapag low brightness, hindi po sasakit yung mata natin. Unlike sa mga walang gatong features, hindi natin alam na sumasakit pala yung mata natin sa mga gatong phones. Then mabilis na rin po yung RAM tsaka storage nito, naka UFS 4.0 at LPDDR5X na po siya. At sa mga mahilig naman sa Netflix, naka L1 wideband certifications na to, meaning na full HD na po yung makapanood natin sa Netflix. At syempre maganda po yung kulay, black talaga, kahit anong angle maganda po siyang tignan. At satisfied po talaga ako dito sa display niya dahil nagsama rin po sila ng enhancement dito sa display. Meron tayong super resolution, AI image enhancement, HDR enhancement at MEMC features. So flagship level po talaga yung display ng Poco F6 Pro. Okay, pagdating naman sa camera, sharp tsaka detalye yung makukuha natin pagdating sa mga photos dito. Lalong-lalo na yung main camera niya, sharp po yung makikita natin at tamang-tama lang yung pagka-sharpness niya, yung contrast tamang-tama rin at sobrang satisfied ako pagdating sa camera. Yun nga lang, kung mapapansin nyo, may konting saturation, kumbaga parang na post-process na siya. Ipopost mo na lang talaga sa social media to at wala ka nang gagawin. Napakaganda po talaga ng mga photos na makuha natin din sa Poco F6 Pro at kahit na sa mga low light scenario, palag na palag po siya. Although hindi naman siya ganun ka-impressive pagdating sa low light condition, unlike sa mga flagship talaga, pero malapit na po talaga siya doon at konting-konti na lang. Sa mga ibang scenario naman, may bokeh effect din po siya. Hindi lang siya ganun ka-bokeh talaga, pero mapapakinabangan po natin to. But overall, dito sa camera niya, kayo na po yung musga kung anong nakikita nyo at para sa akin talagang maganda po yung camera ng Poco F6 Pro. Sa video side naman, stable din po siya. Meron tong 8K pero nag-focus po tayo sa 4K at 60fps. At maganda rin po yung camera nito, stable po siya sa 4K 60fps at kahit na nakasakay kami papuntang disyerto, kung mapapansin nyo dyan, alog-alog kami dyan. Pero yung video hindi po siya malikot at stable lang po yung nakukuha natin. At sa loob ng kotse kasi sobrang nahalog po kami dyan. Kaya masabi ko na maganda po yung stabilization ng Poco F6 Pro. So marami rin akong mga tinik na video, hindi ko lang nagustuhan sa low light condition. Medyo hirap pa po siya kapag sa video, pero magagamit pa rin po natin. Sa front facing camera naman, ito hindi siya masyadong detalye, tamang-tama lang, typical na Xiaomi tsaka Poco lang. Hindi talaga ako satisfied sa image pricing ng Poco tsaka Xiaomi pagdating sa selfie camera. Pero sa nakikita ko may konting beautification at magagamit mo naman tutusin. Soft image po yung makikita natin
dito, kulang sa details, pero yung kulay medyo nagkukulangan po talaga ako, hindi po siya neutral. Sa video side naman ng front facing camera niya, okay naman po para sa akin. Yun nga lang, kung mapapansin nyo o tutukan nyo, wala po siyang masyadong detalye unlike sa rear camera. Sana pagdating ng araw, maayos yung Poco to para mas perfect na po yung mga phone nila. Pero may stabilization naman po yung 1080p at 60fps din sa front facing camera niya at magagamit natin itong pang-vlog. Konting edit lang po siguro para i-post natin. Unlike dun sa rear camera niya, maganda po yung mga photos na nakuha natin doon at saka sa video na stable po siya. Medyo pumalpak lang po ng konting-konti lang talaga sa front facing camera. At sana makinig yung Poco at saka Xiaomi sa mga gatong cons, lalong-lalo na sana magkaroon tayo ng bypass charging para sa mga ganito, para maging perfect na gaming phone na talaga to. At lagi ko nga sinasabi sa inyo na kapag gamer ka, wala kang pakialam sa camera, bonus na lang po talaga na nagkaroon tayo ng magandang camera sa Poco F6 Pro. Dahil pang gaming phone talaga to, flagship level po talaga. So lahat ng link ilalagay ko sa description at sana nakatulong ako sa inyo kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong unboxing reviews. Pwede kayong mag-like o comment at pa-share na rin po tong video na to. At sa mga nasa Premiere dyan, sobrang thank you po sa inyong lahat. Sa mga nakakasalamuha ko dyan o nag-chat dyan, at kahit sa mga nanonood lang na hindi nag-chat, sobrang thank you po talaga sa suporta. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. So I must do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for it.